Sa panahon ngayon, kapag may pumanaw na isang sikat na personalidad, usually nagte-trending ito sa balita at social media dahil napakaraming tao ang nakikiramay at nakikidalamhati sa pamilya ng sumakabilang buhay. Subalit ang kasong ating tatalakayin sa video na ito ay nagtrending hindi dahil maraming nakikiramay, kundi dahil galit na galit ang mga tao. Humihingi sila ng sagot sa gobyerno kung ano nga ba ang totoong nangyari at bakit parang minamanipula ng gobyerno ang bawat artikulo na ma-associate sa kasong ito. Isang nakakalungkot na kaso na pilit binubura sa internet ng mga nasa katungkulan. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na kasong ito ni Yu Menglong. Umaga ng September 11, 2025, bandang alas 6 ng umaga, habang naglalakad ng kanyang aso, nakita ng isang residente ng Sunshine Upper East Residential Complex sa Beijing Chaoyang District ang katawan ng isang lalaki na wala ng buhay. Nakita niya ang labi ng lalaki sa paanan ng building na naliligo sa sarili niyang dugo. Ang lalaking ito ay ang celebrity 37 years old na si Yu Menglong. Mabilis namang dumating ang mga pulis, ngunit huli na ang lahat para sa binata. Hinala ng mga pulis ay aksidente itong nalaglag mula sa ika-27 palapag ng gusali. Ayon sa mga pulis, aksidenteng nalaglag ang binata dahil sa sobrang kalasingan. Maaaring hindi na nito alam ang kanyang ginagawa, kaya't nahantong ang lahat sa isang malagim na trahedya. Sa loob lamang ng 12 oras, isinarado ng mga pulis ang kaso ni Yu Menglong. Ngunit hindi pa tapos ang kaso para sa milyong-milyong taong nakasubaybay sa nangyaring ito sa aktor. Bago nangyari ang nasabing insidente, ilang beses nitong pinadalhan ng text message ang kanyang ina. Humihingi ito ng tulong at mukhang desperado para sa kanyang buhay. Ipinost ng kanyang ina ang mga text messages na ito sa kanyang social media, kaya't kumalat ito sa publiko. Hindi malinaw ang mga mensahe ng binata sa mga text messages na ito. Wala siyang mga pangalan na nabanggit. Ngunit malinaw sa kanyang mga mensahe na may kinalaman ito sa pera at may mga tao na nais siyang itumba. Nagmula si Yu Menglong sa isang payak at simpleng pamilya sa Uronggi, isang syudad sa Xinjiang sa Western China. Ipinanganak siya noong June 15, 1988. Ang kanyang ina ay isang music teacher. Ito ang siyang gumabay at humasa sa kanyang mga talento sa napakamurang edad. Ang kanyang ina din ang nagturo sa aktor na magpiano at kumanta. Ang kanyang ama naman ay isang fitness coach at ito naman ang nagturo sa kanya ng disiplina at pagpapahalaga sa work ethic. Nagsimula ang pagsikat ni Yu nang sumali siya sa mga reality TV shows at sa mga singing competitions. Taong 2007, lumahok siya sa My Show, My Style. Taong 2013 naman, lumahok din siya sa isang talent competition na pinamagatang Happy Boys at nakasama siya sa top 10 sa kompetisyon. Dito niya nakilala ang lalaking si Hua Chunyu. Si Hua Chunyu ang nanalo sa kompetisyong iyon. Naging matalik silang magkaibigan at kahit tapos na ang kompetisyon, nanatili pa rin ang kanilang komunikasyon. Hanggang nag-transition na nga si Yu sa pag-acting ng tumungtong ang 2013. Hindi naging madali ang lahat para kay Yu dahil walang masyadong koneksyon, lahat ng role ay pinaghihirapan niyang makuha. At bawat role na naiibigay sa kanya, talagang pinagbubutihan at pinagsusumikapan niyang magampanan ng maayos ang kanyang mga roles. Taong 2015, dito na nagsimula ang pagsikat ng binata nang mapabilang siya sa drama na Go Princess Go, kung saan siya ang gumanap na pangsyam na prinsipe. Mas umingay ang pangalan ni Yu noong 2017 nang makasama siya sa cast ng Eternal Love, kung saan kasama niya ang aktres na si Yang Mi. Taong 2019 naman, gumanap din siya sa drama na Legend of White Snake at The Love Lasts Two Minds. Minahal si Yu ng kanyang mga fans dahil kahit sikat na siya, ay nanatili itong mababang loob at hindi mayabang. Napaka-professional din ng binata. Dedicated siya sa kanyang trabaho.
As much as possible, umiiwas ito sa mga chismis at eskandalo. Mayroon si Yung alagang 2 aso, sina Fully at Wati, na itinuring niyang parang mga anak. Bago mangyari ang insidente, halos hindi na umuuwi sa kanyang apartment si Yu dahil sobrang busy nila sa filming ng isang fantasy period drama na pinamagatang Journey to End of the Night noong Hulyo. Mayroon pa siyang 2 pelikula na hindi pa nailalabas, ang Fated General at Traditional Chinese Medicine. Kung iyong susumahin, napakaganda ng itinatakbo ng karir ng binata, kaya't napakaraming katanungan ang lumabas ukol sa biglaang pagkamatay ng aktor. September 10, isang gabi bago pumanaw si Yu, umattend pa siya ng isang private gathering sa bahay ng kanyang kaibigan sa Sunshine Upper East Complex. Ayon sa mga taong naruroon sa party, nasa 16 na tao ang umattend sa nasabing piging. Isang normal na gabi para sa karamihan. Ngunit sabi naman ng ibang mga bisita, kakaiba di umano ang ikinilos ni Yu ng gabing iyon. Mukha itong tense at parang malalim ang iniisip. Alam ng mga kaibigan ni Yu na mahina ang tolerance nito sa alak. Alam din nila na may shoot ito kinabukasan, kaya't nagtaka sila na grabe ang pag-iinom ni Yu ng alak ng gabing iyon. Hindi siya nakikihalubilo sa ibang mga bisita at sa halip ay nagkulong lamang ito sa isa sa mga kwarto sa bahay na iyon. Hindi di umano nila alam kung gaano katagal na naroroon sa loob ng silid si Yu. Ang sunod na lamang nilang narinig ay may isang malakas na sigaw at kasunod noon ay isang malakas na kalabog sa ilalim ng building. Maraming mga videos ang kumalat online patungkol sa insidenteng ito. May isang video na makikita na inililipat si Yu mula sa Bulgari Hotel papunta sa residential complex. May mga videos naman na makikita na parang hinihila si Yu. Mukhang lasing na lasing ito at napakahina. May iba ding nagsabi na narinig nila si Yu at sinasabing sapilitan siyang pinainom ng alak sa party. Subalit lahat ng mga videos na ito ay hindi verified. Hindi malinaw kung totoong si Yu nga ba ang nasa video o baka naman AI generated lamang ang lahat. Sa panahon ngayon, kayang-kaya ng pikein ang lahat. Matapos ang investigasyon ng mga pulis, opisyal nang isinarado ng otoridad ang kaso. Ang konklusyon ng mga pulis ay accidental death caused by intoxication. Katulad ng nabanggit kanina, sa loob lamang ng 12 oras, sarado na ang kaso ni Yu. Ayon naman sa Taiwanese lawyer na si Ran Riking, imposible na alam na agad ng mga pulis ang kasagutan sa pagkamatay ni Yu. Para sa kanya, naging napakabilis ng investigasyon na para bang may pinagtatakpan ang gobyerno sa kasong ito. Nakapagtataka din na hindi inirelease sa publiko ang ilang mga ebidensya na susuporta sa investigasyon ng mga pulis. Walang CCTV at walang kahit na isang witness. Hindi rin isinapubliko ang autopsy report ng binata. Wala ding mga witness statement na ibinahagi sa publiko. Meron namang mga sabi-sabi na kumalat din online na may isang hospital staff na nag-leak ng isang surveillance footage. Base sa mga video na ito, dinala si Yu sa ospital bandang 2:58 ng madaling araw. At pagpatak ng 3:12 ng madaling araw, nagsimula na siyang i-resuscitate, ngunit hindi na kinaya pa ni Yu. Bandang 3:20 naman ng madaling araw, dumating di umano ang agency ni Yu upang kunin ang mga naiwang gamit ng aktor. Bandang 3:45 naman ng madaling araw, may nakitang isang babae na naka-face mask na kinakalkal ang mga basura sa labas ng ospital. Makalipas ang 5 araw matapos pumanaw si Yu. Naglabas naman ng statement ang kanyang agency sa pamamagitan ng kanyang ina at sinasabing tinatanggap nila ang naging resulta ng investigasyon at hinihikayat niya ang publiko na tigilan na ang pagkakalat ng chismis. Nakiusap din ang ina ng aktor sa publiko na hayaan ng matahimik ang kaluluwa ng kanyang anak. Matapos naman ang ilang araw noong September 21, naglabas ng official police report ang Chaoyang branch of the Beijing Municipal Public Security Bureau. Muli, inulit nila ang naunang resulta ng investigasyon ng pulis na aksidente ang pagkamatay ng aktor at nangyari ito habang lango sa alak ang binata. Wala di umanong foul play ang naganap. Idinagdag din nila na lahat ng bagay at detalye ng kaso ay masusi nilang tiningnan.
Nagkaroon di umano ng site inspection, forensic examination, mga interviews at inexamine din ang mga video surveillance. Ipinaalam din nila ang resulta ng investigasyon sa pamilya ng aktor at tinanggap nila lahat ng resulta ng investigasyon. Itinagdag din nila na 3 babae na ang nahuli ng mga pulis at kasalukuyang nakakulong dahil di umano sa pagkakalat ng chismis online na para bang binabalaan nila ang madla na sino mang magkakalat ng maling impormasyon ay magkakaroon ng karampatang parusa. May isang 29 years old na babae di umano ang nagsabi na ibinitin si Yu sa isang building. Tinuklap din di umano ang mga kuko ng binata at saka itinapon mula sa balkonahe. May isang 41 years old naman na babae ang nagsabi na winasak di umano ng ina ni Yu ang mga surveillance video upang i-conceal ang totoong naganap ng gabing iyon. Katulad ng inaasahan ng karamihan, humingi ng kasagutan ang publiko, pati na rin ang mga fans at tagahanga ng aktor. Mas lalo namang tumindi ang pagrarally online ng publiko nang kumalat sa internet ang mga huling messages ni Yu sa kanyang ina na humihingi ng saklolo. Nagdemand ang publiko ng transparency at iginiit na masyadong mabilis na naisarado ang investigasyon sa kaso. Ngunit tila may mga tao o grupo na handang ibaon sa limot ang kasong ito. Bawat post patungkol sa kaso ni Yu ay mabilis na nabubura sa internet na parang meron talagang nakaabang sa algorithm, na parang maging ang internet ay gusto nilang patahimikin. Ngunit sa halip na mawala ang ugong, mas lalong nag-ingay ang mga netizens. Dito na nagkaroon ng mga international petition sa mga platform na avas.org at change.org. Nagdemand ang mga tao na makialam sa kaso ang foreign media. Nanawagan din ang publiko na magkaroon ng independent investigation sa kaso ni Yu. Napakarami ding espekulasyon na kumalat sa internet patungkol sa kasong ito. Muli, ang mga susunod na impormasyon ay mga espekulasyon lamang, ngunit nararapat na pag-usapan dahil paulit-ulit na lumabas ang ilang mga pangalan sa espekulasyon ng mga netizens. Dahil wala ngang makuhang maliwanag na sagot mula sa mga pulis, nagsagawa ng sarili nilang investigasyon ang mga netizens. Natukoy nila ang 16 na bisita sa nasabing party at 2 pangalan ang paulit-ulit na nabanggit sa investigasyon na isinagawa ng mga tao online. Ang mga taong ito ay sina Shin-ki at Kai-jia. May isang malaking tao din di umano na nasa likod ng kasong ito. Ang taong ito ay si Kai-ki. Wala siya sa party pero malaki ang impluwensya niya sa pagkamatay ni Yu. 3 pangalan, sina Shin-ki, Kai-jia at Kai-ki na isa sa 7 pinakamakapangyarihang opisyal sa China. Si Kai-ki ay miyembro ng Politburo Standing Committee na siyang China's ruling council sa kasalukuyan. Siya ang person in charge of ideology, propaganda at censorship ng bansa. Kung may isang tao na kayang magmanipula ng impormasyon sa buong bansa, walang ibang tao iyon kundi si Kai-ki dahil siya ang nagkokontrol ng information apparatus ng buong China. Base din sa ibang mga netizens, ang 2 lalaki na nabanggit kanina, sina Shin-ki at Kai-jia ay mga illegitimate son ni Kai-ki. Ating kilalanin si Shin-ki, second generation Red, Chinese slang para sa mga batang ipinanganak sa Communist Party elite. Base sa mga artikulo, 18 anyos pa lamang si Shin-ki nang humawak ito ng pwesto sa gobyerno na imposible sa China kung wala kang matibay na koneksyon. Nakapagtataka din na sa kabila ng pagiging elitista nito ay walang kahit na anong artikulo sa internet patungkol sa kanyang pagkatao. May mga aligasyon din na si Shin-ki di umano ang controller at ang nasusunod sa Chanyu Media, isang state-owned company na siyang nagmamanage sa career ni Yu Minglong. Ayon din sa mga aligasyon, kinontrol di umano ni Shin-ki ang aktor. Minanipula nito ang mga kontrata na nakuha ni Yu sa industriya. Natrap di umano si Yu sa kontrata niya sa Chanyu Media. Si Kai-jia naman ay isang bagong aktor na nagmula sa Fuzhou, Fujian Province. Ayon sa research ng mga tao, taong 1994 hanggang 1997, nag-aral ng master's degree ang opisyal na si Kai-ki sa Fujian Normal University.
Taong 1996 ipinanganak si Kai Jia at ng mga panahong ito, nasa Fujian din ang opisyal na si Kai Ki. Parehas din silang dalawa ng apelido. Sa China, katulad ng Pilipinas, maaaring dalhin ng bata ang apelido ng kanyang ama kahit na hindi kasal ang kanyang mga magulang. Ang totoong pangalan ni Kai Jia ay Kai Zhengjun, na ang ibig sabihin ay politics at military. Isang apelido na ginagamit lamang ng mga pamilya na may kapangyarihan sa China. Ipinagkumpara din ng mga netizens ang mga larawan ni Kai Jia at Kai Ki. Ayon sa kanila ay magkamukha sila, kaya't malaki ang hinala nila na mag-ama ang dalawa. Ayon din sa ibang mga netizens, hindi naman ganoon kagaling na aktor si Kai Jia. Ngunit kaliwat kanan ang mga oportunidad na dumadating sa binata. Nakapagtataka din na walang kahit na anong trace ng family background ni Kai Jia sa internet. Lahat ng mga artikulo o mga dokumento na magdidikit sa opisyal at sa aktor ay agad na nadidelete at nabubura sa internet. Pati social media ng aktor ay naka-off din ang mga comments. At katulad nga ng nabanggit kanina, naniniwala ang mga netizens na ang parehas na lalaki na si Sinki at Kai Jia ay mga anak sa labas ni Kai Ki. Ayon din sa mga taong nakatira sa parehas na building kung saan natagpuan si Yu, may nakita din silang ilang mga kilalang personalidad na umattend sa party. Katulad ng aktres na si Song Yiren. Ayon sa mga netizens, sa iisang building nakatira si Song Yiren at Yu Menglong. May mga video din na lumabas na nakuhanan si Song Yiren na abalang nagvi-video sa mga kaganapan sa party. Base sa mga teorya, si Song Yiren di umano ang nag-imbita kay Yu na pumunta sa party. Mariin naman itong itinanggi ng aktres. Wala di umano siya sa party at nagbabala din na kakasuhan niya ang sino mang magdadawit sa kanya sa pagkamatay ng aktor. Lumabas din sa mga aligasyon ang pangalan ng aktor na si Fan Ziqi. Meron ding lumabas na unverified video kung saan makikita na binubugbog si Yu at kinakaladkad papunta sa isang sasakyan. Ayon sa mga netizens, malaki di umano ang inggit ni Fan Ziqi kay Yu. At kung mawawala ito, siya ang magmamana ng trono ng aktor sa industriya. Dahil nadadawit na nga ang kanyang pangalan sa insidente, hindi pa man nakakasuhan, binoboykot na ng mga tao lahat ng kanyang palabas. Ang malaking tanong, bakit maraming tao ang nais na mawala si Yu? May mga reports na kumalat na maraming mga businesses na nakapangalan sa aktor. Mga kumpanyang itinayo di umano nito o mga kumpanyang pinangangasiwaan ng binata. Mga business registration kung saan nakalista sa pangalan o telephone number ni Yu Menglong. Nakatie up ang mga negosyong ito sa mga shell companies, subalit hindi malinaw kung ano ang purpose ng mga kumpanyang ito. Ang iba pa nga ay may classification katulad ng firearms at pyrotechnics. Ito ang naging malaking tanong ng mga masusugid na taga-suporta ni Yu. Aanhin ng isang bising aktor ang mga kumpanya na may kinalaman sa mga armas at mga paputok na para bang ginagamit lamang ang kanyang identity nang wala siyang permiso upang maitatag ang mga kumpanyang ito. Although hindi naman ito bago sa China, marami na ring mga nakaraang insidente kung saan ginagamit ng mga masasamang loob ang credentials ng mga sikat ng walang permiso upang makapagrehistro ng negosyo. Ang tansya ng mga netizens ay ganoon ang nangyari kay Yu. Huli na nang malaman niyang konektado ang kanyang pangalan sa mga kumpanyang ito na maaaring wala itong kaalam-alam na naitatag ang mga kumpanya at maaaring konektado ang mga ito sa mga ilegal na gawain. This would explain his message to his mother na nalulula siya sa laki ng perang involved sa mga kumpanyang iyon. May mga kumalat din na balita na may nakitang isang USB drive mula sa katawan ng binata. At sa USB drive na iyon, maririnig ang boses ng isang lalaki na naguutos na hiwain ang tiyan ni Yu. May isang audio file naman di umano na nakuha mula sa USB na ito. Naglalaman iyon ng isang mahinang boses ng isang lalaki. Sa palagay ng mga netizens ay boses iyon ni Yu at may kasama itong isang lalaki na nagsasabing huwag kang mag-alala, hindi niya ikamamatay iyan. Ayon sa haka-haka ng mga tao online,
Maaaring nalaman ni Yu na may mga taong nais siyang iligpit, kaya't nilunok niya ang USB na naglalaman ng ebidensya. Ayon din sa mga sabi-sabi, ang party na nangyari di umano noong September ay hindi lamang isang casual na pagtitipon. Isa di umano itong meeting patungkol sa money laundering operation involving billions of yuan disguised as a movie investment discussion. At dito nalaman ni Yu kung ano ang totoong nangyayari. Nalaman niya na ginagamit ang pangalan niya sa mga ilegal na bagay. Nang malaman ang katotohanan, dito na nangolekta si Yu ng mga ebidensya, mga pictures, voice recordings at isinave niya ito sa kanyang USB. Kaya di umano ito nagkulong sa kwarto ay upang ilayo ang sarili niya sa mas malaking problema dahil hindi nga siya sang-ayon sa ginagawa ng mga kasama niya sa party. At kung mailalabas ni Yu ang mga ebidensyang ito, masasangkot sa napakalaking iskandalo ang pamilya ni Kaiki dahil involved ang dalawa niyang illegitimate na anak sa money laundering. Malalagay sa alanganin ang pangalan ng isa sa pinaka-powerful na tao sa bansa. At kung mapapatunayan at maisa sa publiko ang mga alegasyong ito ni Yu, maaaring makulong at malagay sa alanganin ang mga sospek. Magkakaroon naman ng napakalaking iskandalo si Kaiki. Napansin din ng mga taga-suporta ni Yu sa huli niyang livestream na parang nagpapahiwatig ito ng distress signal. Ang signal na ito ay 540 signal na internationally recognized sign na nasa panganib ang isang tao. Kung hindi ka pamilyar sa signal na ito ay maaaring hindi mo ito mapansin because sobrang subtle lang ng hand signs na ito para hindi mapansin ng suspect na humihingi ng tulong ang biktima. Aside from the hand signals, napansin din ng mga tao online na parang may mga pasa si Yu sa katawan. Nagpahiwatig din si Yu sa nasabing livestream na kung sakaling may mangyari sa kanya ay huwag na huwag silang maniniwala na aksidente ang lahat. Na parang binibigyan niya ng babala ang lahat ng kanyang mga supporters. Matapos iyon, biglang naputol ang livestream. At katulad ng mga videos patungkol kay Yu, nabura din sa internet ang huling livestream na ito ng binata. Kung totoo nga na alam ni Yu ang mangyayari, iyon ang paraan ni Yu upang mag-iwan ng ebidensya online. Ngunit sa kasamaang palad, kontrolado ng mataas na tao sa China ang mga impormasyon na lumalabas sa publiko kaya't kayang-kaya nilang manipulahin ang lahat. Matapos ang pagpanaw ni Yu, pumunta ng Beijing ang kanyang ina upang ayusin ang kanyang funeral arrangement. Ito ang parehas na babae na nakatanggap ng huling text messages ni Yu. Mga mensahe na humihingi ng saklolo. Mensahe patungkol sa pera, mga banta sa kanyang buhay. Mensahe na natatakot ito para sa kanyang buhay. Matapos ang una niyang statement noong September 16, kung saan hinikayat niya ang mga tao na tigilan na ang pagkakalat ng mga chismis patungkol sa pagpanaw ng anak, ay hindi na ito muli pang nagbigay ng pahayag sa media at parang nawala na ito sa radar. Maaaring nagluluksa ang ina o maaaring pinayuhan siya ng mga abogado na huwag nang magsalita. Ngunit dahil sa ginawang ito ng ina ng aktor, mas lalong nagsuspecha ang mga tao na may foul play na naganap. May kumalat ding mga chismis online kung saan sinasabing tumanggap di umano ng suhol ang ilang mga residente na nakatira sa building kung saan nakita ang labi ni Yu. Kung totoo ang chismis na ito, nagpakawala ng milyong-milyong yuan ang mga sospek upang mapatahimik ang mga witness. Ayon naman sa iba, may mga witness na naglakas ng loob na magsalita. Ngunit sa huli ay umurong din dahil nakakatanggap sila ng banta sa kanilang buhay. Bilang pananakot, pinipinturahan ng mga salarin ang kanilang pinto ng kulay pulang pintura. Binubutas din nila ang gulong ng kanilang sasakyan. Malinaw na mensahe na manahimik kayo o mayroong masasaktan. Matapos din ang insidenteng ito, halos 100 apartment owners sa complex na iyon ang nag-post na for sale na ang kanilang apartment na para bang nagsasabing hindi sila makikialam sa mga kaganapan. Bigo ang kahit na sino na makakuha ng impormasyon mula mismo sa mga taong nakatira sa apartment complex na iyon. Isang matalik na kaibigan naman ni Yu na si Hua Chunyu ang sumubok na ipagluksa ang kaibigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang tribute sa kanyang concert
concert. Nag-perform ito with a stage visual kung saan makikita na may isang puting bagay na dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Makikita din ang mga basag na bubog at isang imahe ng hourglass at basag na relo sa sahig. Makikita din sa background ang isang kamay na pilit na inaabot ang puting bagay na dahan-dahang nahuhulog. Naging malinaw sa lahat kung ano ang mensaheng nais ipahatid ni Hwa Chun-yu sa publiko. Ngunit katulad ng iba, nakatanggap din si Hwa Chun-yu ng pananakot mula sa mga salarin. Sino mang magtangka na mag-ungkat sa kaso ni Yu ay nakakatanggap ng negative impact. Maging ang production at mga taong konektado kay Yu ay nagkaroon ng delay o kanselasyon sa production at mga proyekto. Binoykot ng mga tao lahat ng content ng mga taong napangalanan sa kasong ito, maging ang mga apartment at mga properties na malapit sa building kung saan namatay si Yu ay bumaba din ang market value. Maging ang Bulgari Hotel na nabanggit sa ilang mga artikulo ay naapektuhan din ang reputasyon. Extraordinary din kung paano minanipula ng mga nasa posisyon ang kasong ito. Katulad ng nabanggit kanina, lahat ng mga artikulo o balita patungkol sa kaso ay mabilis na nabubura sa internet. Nasususpende naman ang mga account ng mga taong nagpo-post ng kahit na anong impormasyon patungkol kay Yu. Pati mga hashtag ay binablock din ng mga nasa kapangyarihan. Maging ang Netflix ay nadawit din sa kontrobersiya nang tanggalin nila ang pangalan ni Yu sa cast listing ng series na Eternal Love na para bang talagang binubura ang kahit na anong trace o alaala ni Yu sa internet. Handa din naman ang gobyerno dahil nga alam nilang marami ang magtatanong, kaya't ipinamalita nila na lahat ng nangyayari ay parte ng CleanNet 25 campaign upang malabanan ang rumor mongering. Ngunit matalino na ang mga tao at netizens sa kasalukuyan. Lumipat sila sa mga encrypted na platforms kung saan walang access ang gobyerno at walang makikialam sa kanila. Nag-develop din sila ng mga code words upang pag-usapan ang kaso ni Yu nang hindi natitrigger ang censorship. Dahil sa ginawang ito ng gobyerno, naging malinaw sa lahat na talagang may pinagtatakpan sila. Dito na nakarating sa international media ang kaso ni Yu. Foreign Policy, BBC Chinese at iba pang mga outlets na nag-cover sa kaso ng aktor. Hanggang sa kasalukuyan, napakaraming tanong ng mga tao na maaaring hindi na mabigyan ng kasagutan. Kung bakit napakabilis na naisara ang kaso, nasaan ang mga nawawalang ebidensya, bakit walang nagsasalitang kahit na isang witness? Bakit nasama ang kasong ito sa censorship campaign gayong isang sikat na celebrity ang pumanaw sa China? Bakit walang investigasyon na naganap patungkol sa mga huling text messages ng aktor sa kanyang ina? Malinaw na sinabi ng binata na malaking pera ang involved at maraming mga kumpanya ang nakapangalan sa kanya. Sino ang mga taong kinatatakutan ni Yu? Nasaan ang audio at video na nasa USB? Kung totoong nakatanggap ng hush money ang mga residente sa building, sino ang nasa likod ng panunuhol na ito? Bakit nawala ang nanay ni Yu sa radar? At ang pinakamalaking tanong, ano-ano pa ang impormasyon tungkol sa kaso ni Yu na pilit na itinatago ng gobyerno sa publiko? Nanawagan ng kasagutan ang mga tao dahil kung mailalabas ito, magiging malinaw na babala ito para sa publiko at maaaring ilang buhay pa ang mailigtas ng impormasyong ito in the future. Ang kaso ni Yu ang naging focal point patungkol sa napakarami pang katanungan about transparency sa isang investigasyon. Hanggat hindi nasasagot ang mga katanungang ito, maiko-konsidera na hindi pa tapos ang kaso ni Yu. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng mga fans ni Yu Menglong. Maaaring hindi na rin natin malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari sa aktor. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay tama nga ang naging investigasyon ng otoridad. Isang mabuting tao, punong-puno ng pag-asa at maliwanag na kinabukasan. Isang buhay ang nawala dahil sa mga taong sakim at gahaman sa salapi. Mga taong hindi marunong lumaban ng patas. Ngunit ano po sa inyong palagay? Tama nga kaya ang investigasyon ng mga pulis o totoo kaya lahat ng mga aligasyon na kumakalat ngayon sa internet? Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below.
Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.